Shoot. Sir, ano pong reason kung bakit tayo may Bangsamoro Fiscale? Una sa lahat, nagpapasalamat kami kay Atty. Lorena dahil siya daw ang author. Siya ang author kasi inamin niya itong letter of closures of the tripartite review. Nagpapasalamat kami dahil doon sinabi na lahat ng mga agreements are already implemented, and if the MNLF would like to continue with their demands, they have to incorporate it with the framework of agreement. And it's an insult because in the first place, the Tripoli agreement is ahead of the framework of agreement. It is comprehensive as well as it is an international agreement duly witnessed by 43 countries, sovereign countries at that, and now 57 countries of the Organization of Islamic Cooperation. Kaya po masyadong malaking insulto po yun. And that is why we have this group declaring independence. Declaring independence po in what level po? Ang ibig sabihin po niyan is, as I have explained, long before the trouble in Mindanao, the people of Mindanao has been asserting independence, and unfortunately they used violence, and there was that bloody war in the 1970s. But because President Marcos asked for a negotiation, there was a negotiation and the quest for independence was suspended. And for 40 years, we have been waiting for all the agreements to be implemented, only to be given a note from the Philippine government that all these things are implemented and these are all superseded by framework of agreement. That is very sad. So that is why we again go back to the independence declaration with the so-called caveat that this will be done through peaceful means, instead of the bloody method that we have already undergone. So wala na po yung bloody method. This is a bloodless revolution. This is a bloodless undertaking to assert our independence. Independence from The Philippines. the state of the Philippines. Yes, sir. So after separation, ano pong magiging state ng? We will just be very direct to the issue. All these things would be resolved by the people. Nobody in a political community can overcome the decisions of the people. So ultimately, this declaration would be resolved by the people of Mindanao. Sila po yun. I do not know what method they will be using, but definitely the chairman has advised them not to use violence. So tao po ito. Tao po ito ang kagalaw, kikilos para maging malaya po sila. So anong gagawin po ng grupo niyo, sir, if ever na We hindi are pumayag? just guiding them. And we are there to protect them if ever they would be harmed by the Philippine government. Kami po ay magbabantay lang. Kapag sinaktan sila, dyan po kami papasok. So anong gagawin po natin, sir? Kung sakaling pinagbabaril yung aming mga kapatid, then we will use our arms through self-defense. Ganun po. So anong gagawin niyo, sir, if ever hindi papayag yung Philippine government? Hindi sila pwedeng hindi papayag kasi tao ang sumisigaw. Sila po, ginamit nila ang IDSA. Hindi man pumayag si Marcos, umalis man siya. Si Estrada, ganun din, hindi rin siya papayag, umalis man din siya. So ganun din kami. Kahit anong hindi sila papayag, dahil tao ang gusto, sa palagay ko, wala silang magawa. Sir, ilang taon na natin itong panawagan? Ilang taon na po natin itong panawagan? Ito po ay malapit-lapit na sa 45 years na inihinto yung pakikibaka sa maging malaya at nagkaroon ng Tripoli Agreement at saka Final Agreement. Kaya lang po baliwala ng Pilipinas. Nandyan po yung kanilang explanatory note na binigay po ni ating Indonesian Embassy. Sir, you mentioned earlier, hindi pa napipirmahan ng FAB pero umagas ng dugo. Can you cite cases? That's very, very clear po. Tingnan nyo po, hindi pa natatapos yung framework of agreement. Mayroon ng BIFF. Kaliwat kanan na po ang patayan. Kasi po, kung talagang ikaw ay natututo, nangyayari po ito sa Egypt,
ginawa nilang Muslim solution ang Egypt or Muslim formula. Mayroon ng Muslim Brotherhood. Hindi pa nga uminit yung Muslim Brotherhood, nagkudita na. Ganon din yan. Kasi ang problema ng Mindanao ay problema ng tatlong magkakapatid, Lomads, Kristiyano at Muslim. Si Aquino, sabi niya, ibigay ko ang framework tapos na ang problema ng Mindanao. Mr. Aquino, tatanong lang po ako, mga tao natin sa Davao Oriental, sino ang may gawa noon? Yung nasa Sindong, yung sa Iligan, Cagayan, yung ating mga Lomads na mga nawawalan ng lupa, yung mga Muslim na pinipilit na sumunod sa inyong batas. Ano po yun? Problema lang ba ng Muslim yan? Kaya sana ikaw, Aquino, ay gumising na ang problema ng Mindanao ay problema ng tatlong tao na magkakapatid. Hindi mo sila pwedeng hiwalay-hiwalayin. Hindi mo sila pwedeng i-divide. Kaya dinivide mo na yung mga Muslim dyan sa Mindanao. At dinivide mo na ang mga tao sa ARM. May BIFF ka na. Kompleto ka na dyan. Kasi yan ang tinatawag muna divide and rule. Kompleto ka na. Kaya amin, sana po ito po'y pag-uusapan ng lahat po. NPA, Abu Sayyaf, Kristiyano, sino pa man na may gustong ibigay na tinig, pakinggan po sana. Hindi po yung mga Muslim lang. Kasi ang problema ng Mindanao ay hindi Muslim. Problema ng taga Mindanao ito. At para idiretso ko sa iyo, Presidente, taga Mindanao lang po ang pwedeng magbigay solusyon. Taga Mindanao lang po, period yan. Taga Mindanao lang po. Hindi si Diles, hindi si Leonin, hindi ikaw, Presidente. Ang taga Mindanao ang pwedeng magbigay solusyon sa problema ng taga Mindanao. So, sir, wala na bang ibang chance na masolusyonan ito, sir? Separation lang ba talaga? Napakasakit po ito kasi itong ginagawa ng pamahalaan. Hindi ba sa rules of court kapag ang partido ay representado ng isang abogado o lawyer, the lawyer should be the one to be talked to and negotiated. Ang ginagawa nitong ating pamahalaan ay kahit sino-sino ang kinakausap. Ang MNLF may abogado. Bakit hindi kinakausap ang abogado? At sana kapag kinausap, then definitely we will be facilitating those things, no? Pero wala. So sa palagay ko, there is either a witting or unwitting actions to this problem na para bang sinasadyang maging magulo. Kasi ang totoo naman, kahit na sinong grade 1 dito sa Mindanao, alam natin na ang solusyon ay taga Mindanao lang. Pero pinipilit na ang mga head ng mga negosyator ay mga taga Luzon. Ito namang MNLF, ito ang pinakasibilisado na grupo. Ang kanilang spokesman, Kristiyano. So nagtitiwala sila sa Kristiyano. Ang gobyerno, hindi nagtitiwala sa Muslim. So ganun po. Ganon sila kabarbaret, with due respect. So, independence na lang po yung nakikitang solusyon natin dito. Ganito po, kami po'y nag-aantay. O nanong mga nandyan, hindi ko sila nagsimula. Sila ang nagbigay ng closure. Kami naman ay just of course, accordingly acted on the closure. So, ganun lang yan ngayon. Kami magpapatuloy. Ang lahat na ito ay aming binibigay sa puso at isipan ng mga tao ng Mindanao. Sila po ang magdi-decide, hindi po si Aquino. Sila po. Because tatanungin ng mga taga Mindanao, mabuti bang tayo na ang gumamit ng sarili nating mga yaman? Mabuti bang tayo na umukit ng ating sariling buhay? Ano ang mga tanong ng taga Mindanao ngayon? Mabuti ba na dito sa 20% na binibigay nila, umaasinso kami? Ano na lang kaya kung 100% na amin na lahat? Ano na kaya kung mabuksan na namin ang aming uwel? Ano na kaya kung mabuksan na namin mga deuterium namin? Yan ang mga tanong ng mga taga Mindanao. Ano na kaya kung wala
saan ang mga taong dumidikta sa amin? Yan ang mga tanong ng mga taga Mindanao. So yan din ang sasagutin ng mga taga Pilipinas. Yan po. Sir, linawin ko lang, sir. So, we are calling for the independence of Mindanao. Separation sa We will just redirect the statement. We are placing the issue of independence in the hands of the people of Mindanao. Yan po ang tama. Kasi ito po ay binawalay-wala ng pamalaan noon pa. At ang MNLF din ay nilagay din yan sa side, no? It was side track. Itong independence na yun dahil may autonomous. Ngayon, nandyan na naman. Binalik na naman yan. Dito mismo sa harapan ni Aquino. Independence. Yun po. Yun ang nangyayari ngayon. Nabanggit niyo po na yung Philippine government has been successful in the divide and rule tactics. That's very correct. Ngayon po, dahil nga meron ng mga grupo, yung mga tao may mga, mga apprehensions na magkakaroon ng gulo na within Mindanao. So tingin niyo po na yung magandang solusyon. Ayan po ang pinakamagandang tanong kahapon at reactions doon sa interview sa ABS-CBN sa atin. Sinabi na ayaw po namin na ang mga Muslim ang magdodominate sa amin. Ganito lang po. Ang ating revolusyon ay nagsimula dahil ayaw nating magdominate sa atin yung sino pa man. So hindi pwedeng may magdominate sa revolusyon natin kasi ayaw natin yan. Ang revolusyon ay ating nilalagay sa equality, democracy at justice. So walang mangyayari, ang mga Kristiyano ay mamumuhay bilang Kristiyano. Ang Muslim ay mamumuhay na Muslim at ang mga lumats ay mamumuhay na lumats. Yan po ang patakaran. So huwag tayo mag-alala kasi walang mga Muslim na pupunta sa inyo na dumikta. Wala po.